Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan mga kapatid, happy pasalamat po sa lahat ng mga kapatid po natin sa buong mundo. Sobrang saya at sobrang ganda po ng pagpapatuloy po ng ating paksa na ipinaglingkod po sa atin ng ating kapatid na si Kuya Daniel. Ang dami pong mga learnings at ito po yung mga tumatak po sa akin at aking mga takeaway sa nakaraang pasalamat. Una po ay ang lumakad ng nararapat sa pagkatawag. Efeso 4:1 hanggang 4. Dito nagsimula, inaanyayahan ko nga kayo na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Yung pagtawag sa atin ng Diyos, hindi po biro. Hindi niya lang tayo iniligtas para bumalik sa dati. Tinawag tayo para mamuhay na iba na may kababaang loob, kaamuan, pagtitiis at pag-ibig. Yan po yung standard, hindi po sa galing natin, kundi dahil tinawag po niya tayo. Pangalawa po, hubarin ang luma, isuot ang bago at tularan si Kristo. Efeso 4:22 hanggang 32 at ang Efeso 5:1-2. Pinakita ni Pablo kung paano yung nararapat na lakad. Iwaksi ninyo ang dating pagkatao at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Tapos yung pamumuhay po na praktikal, gaya ng itakwil ang kasinungalingan, huwag magnanakaw, huwag mapait, huwag magalit, huwag magsalita ng masama, magmagandang loob sa isa't isa, mahabagin at magpatawaran sa isa't isa. Bakit? Kasi kayo nga'y magsitulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ni Kristo na umiibig sa inyo. Ang goal po natin, magsilakad sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo po sa atin. Pangatlo po, ang salita ang humuhubog at naglilinis sa atin. Hebreo 4:12 at 1:15-3. Paano natin magagawa yung nasa Efeso 4? Sa pamamagitan po ng salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa salinmang tabak na may 2 talim. At ito'y nakakatukoy ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. So kinakayod po tayo ng salita. Kaya sabi ni Jesus, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kaya wag natin pabayaan yung pagbabasa at pakikinig dahil diyan po tayo nalilinis at naitutuwid po sa araw-araw. Pang-apat, babala, wag bigyang daan ang dyablo at ang kasinungalingan. 1:8-44 at 2 Tesalonica 2:11. Ito yung bigat ng paalala po ni Kuya. Wag bigyang daan ang dyablo, kumbaga wag po nating pasingitin. Sabi sa masasama, kayo'y sa inyong amang dyablo, siya'y mamamatay tao buhat pa ng una. At hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. At may babala pa sa 2 Tesalonica, at dahil dito'y ipadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Pag pinabayaan natin yung mali, unti-unti po tayong mailalayo. Pag binigyang daan po natin ng dyablo o gawang masasama, hindi na tayo makakalakad ng nararapat sa pagkatawag. Ang panglima at aking huling takeaway, ang Diyos ay makatarungan at siya ang humahatol. Roma 2:6-9. Paalala po na seryoso ang ating Diyos, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa ay buhay na walang hanggan. Datapwat ang sa mga pagtatalo at hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi nagsisisunod sa kalikuan ay kapuutan at galit. Kaya habang may panahon, piliin natin yung katotohanan at lakaran yung tawag. To summarize po yung aking mga learnings at aking mga takeaways sa yung mga sumusunod. Tinawag tayo para lumakad na katulad ni Kristo. Hinuhubog tayo ng salita pero binabantaan din tayo ng kaaway at kasinungalingan. Kaya wag nating bigyang daan ang kaaway. Pumili tayo araw-araw na mamuhay sa katotohanan. Kasi darating yung araw na huhusgahan tayo ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Milyong salamat po sa Diyos. Maraming salamat po Kuya Daniel sa patuloy po na pagbibigay ng mga aral at katuwiran po ng Diyos. Dalangin po namin ang inyong kalakasan sa araw-araw at ingatan nawa kayo palagi. Mula po rito sa lokal ng Santa Lucia, Pasig, bumabati po ako ng pag-ibig.